Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Tumalon ng 47 pwesto ang Pilipinas itong nakalipas na dekada sa Global Innovation Index o GII na inilathala ng World Intellectual Property Office o WIPO. Umakyat sa ika-53 pwesto ngayong taon ang Pilipinas mula sa ika-100 pwesto noong 2014 na edisyon ng ulat na kinukonsiderang isa sa mga bansang may mabilis na pag-akyat sa loob ng 10 taon kasama ang China, Turkey, India at Vietnam. Tumaas din ng 3 pwesto ang bansa ngayong taon mula sa ika-56 na pwesto nitong nakaraang taon. Binigyan din ng WIPO na ang Pilipinas ay nasa top 3 ng mga bansang nabibilang sa lower middle income group kung saan nasa unang pwesto ang India at pumapangalawa ang Vietnam. Ayon sa ulat ng GII, sa sektor ng kalakalan, naging malakas ang bansa kasama na ang high-tech exports, high-tech imports, creative goods exports at sa information and communications technology o ICT services exports. Mula sa 7 pillars ng GII, pinakamataas na pagtalon ng Pilipinas ay narehistro sa institusyon kung saan umakyat ito ng 14 na pwesto sa ika-65. Ang iba pang pillars na kinabibilangan ng Pilipinas ay ang Human Capital and Research kung saan nasa ika-84 na pwesto ang Pilipinas, ika-85 sa infrastructure, ika-77 sa market sophistication, ika-37 sa business sophistication, ika-42 sa knowledge and technology outputs at ika-60 sa creative outputs. Ang 2024 GII ay kinabibilangan ng 133 bansa sa buong mundo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na may malaking pagtaas sa pag-aproba ng mga investments sa ikatlong quarter ng 2024 na halos dumoble kumpara sa mga naaprubahan mula Enero hanggang Agosto. Sa isang pahayag, sinabi ng PEZA na mula Enero hanggang Setyembre ay inaprubahan nila ang 100 at 79 na bago at expansion projects. Inaasahan na makakalikha ito ng 2.51 bilyong dolyar sa exports at makakagawa ng 35,871 trabaho para sa mga Pilipino. Lumalabas sa kabuuan na 115.88 bilyong piso ang halaga ng investments na nagpalakas ang kumpiyansa ng PEZA na makamit ang 200 bilyong pisong investment target para sa taong 2024. Ang kabuuan na naaprubahan ng PEZA sa unang 8 buwan ng taon ay umabot na ng 61.69 na bilyong piso. Dahil sa malaking dagdag sa iba't ibang sektor, sinabi ng PEZA na nakapwesto ang Pilipinas sa mas magandang performance sa huling quarter ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinanggap ng Cebu Pacific Air ang ika-12 sasakyang panghimpapawid na A321neo sa suporta sa kasalukuyang pagpapalawig ng airline at pagpapaganda ng mga eroplano nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Cebu Pacific na ang bagong 236-seater o 236-seater na eroplano ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong Setyembre 26.
Dumating ang panibagong eroplano 2 linggo pagkatapos tanggapin ng Cebu Pacific ang isa pang fuel-efficient na A320neo aircraft para pagtibayin ang hangarin ng airline na magbigay ng mas murang pamasahe para sa paglilipad sa iba't ibang lugar sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Sinabi ni Cebu Pacific President at Chief Commercial Officer Sander Nao ng Airbus Neos ang pinakabagong sasakyang panghimpapawid na kumukonsumo ng 15% mas mababa na petrolyo kada flight at mas tahimik kumpara sa mga nakaraang henerasyon ng eroplano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.